Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Dark Kent, Kenneth Ogis, Ralph Gemo Dayano, Riel Loveras, Tagalog Manwa Recap, Roger Reproto, Oliver Rianzares, Jerry Lauyun, Nico Liag, Dark Moon, at Jello ako. Ito, salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay sinabihan ni Leader Xiao Cao ang ating bida na pumasok na ito sa loob gayong nag-aantay na si Commander Lu Yang. Pagkapasok ng ating bida ay nagkita na nga ang dalawa, binati ito ng ating bida at sinabing nagagalak siyang makilala ito, at natutuwa din si Commander Lu na ito'y dumating. At pinaupo niya ang ating bida para maging komportable ito. At sabay napatanong ang ating bida kung bakit niya ito pinapahanap. At habang papaupo na ng upuan ang ating bida ay biglang naalala nito ang nakaraan nitong buhay na nakikita niya lamang si Commander Lu, sa isang rebulto, pero ngayon ay nasa harapan niya na ito, kaya namangha ito dahil batid ng ating bida na isa ito sa pinakamagaling na commander at hinahangaan niya ito. Para lang itong isang normal na tao, at isang mabait na matanda, ngunit may nakakakilabot itong mga mata pag tumititig. At nag-umpisa na itong magsalita, sa pagsasalita nito ay sinabi na kaagad ni Commander Lu ang kanyang pakay ng walang pag-aalinlangan, at binanggit rin nito na alam nito ang sinadya ng ating bida kaya ito pumunta sa shelter. Maya-maya pa sinabi rin nito na alam nito ang tungkol kay Commander Guan, at sa pag-utos nito na patayin ang ating bida, sa kadahilanang kaya nagkahiwalay sila ng kanyang kapatid. At sa isip-isip ng ating bida, nabigla ito dahil alam ni Commander Lu ang lahat. At kung makakapagbigay ito ng impormasyon tungkol sa kanyang kapatid ay tatanawin niya ito bilang isang utang na loob. At dagdag pa nito sinabi ni Commander Lu, na batid nito na sumusobra na ang ginawa ni Commander Guan sa ating bida, kaya naiintindihan nito ang pagkamuhi ng ating bida kay Commander Guan. At nagkwento si Commander Lu na bago nag-umpisa ang sakuna ay pareho silang sundalo ni Commander Guan, ngunit ang pananaw ni Commander Guan ay magkaiba sa pananaw niya. Hindi nito pinapahalagahan ang pagligtas sa mga mamamayan, mas inuuna nito ang pagpatay sa mga zombies at gusto nitong kunin ang kanyang posisyon para pamunuan. At batid na alam ni Commander Lu ang mga plano ni Commander Guan, at ang mga ginagawa nitong aksyon ay maaaring makakapahamak sa shelter, at kailangan nitong lumaban. At sabay tinanong ito ng ating bida kung desidedo na ba itong labanan si Commander Guan, at tugon na sagot nito, ngunit ang sitwasyon ni Commander Lu ay hindi mabuti, kaya humihingi ito ng tulong sa ating bida. Sa pagtatanong ng ating bida ay tinanong nito kung alam ba nito ang mga kakayahan ng hukbo ni Commander Guan. At sinabi ni Commander Lu na halos magkasing rami lang sila ng hukbo nito, ngunit sekreto itong bumubuo ng mga awaken na hukbo. At dagdag pa nito sa pag-iimbestiga nito ay nalaman nito na nasa 100 na na-awaken ang mga tauhan nito, habang siya ay wala pa sa 20 na awaken, kaya malaki ang gap nila pagdating sa kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit sinabi ng ating bida na may pag-asa pa sila, sa kadahilanang hawak nito ang research center. Nagulat na nagtataka si Commander Lu sa binanggit ng ating bida tungkol sa research center dahil di nito batid kung ano ang meron sa research center na tinutukoy ng ating bida kaya napatanong ito kung ano ang ibig nitong sabihin, at dagdag pa ni Commander Lu, na hindi naging interesado si Commander Guan tungkol sa research center dahil ang atensyon nito ay nasa kanyang hukbong pangmilitar. At sinabi ng ating bida ang balak nitong ipaintindi kay Commander Lu, batid na alam na din ito ni Commander Lu sa kadahilanang nabanggit na ito sa kanya ni Leader Xiao, ang tungkol sa, pwedeng maging awaken ang mga normal na tao. At nagulat si Commander Lu Yang, gayong nabanggit nga ito ni Leader Xiao Cao, pero hindi ito makapaniwala kung totoo ito. Kaya pinatutuhanan ito ng ating bida, na totoo ang mga sinabi niya, na ang gene core na nasa loob ng zombies ay pwede itong magamit ng tao, at kailangan lang nila ang research center na matanggal ang virus nito para magamit ito ng tao, at para ma-awaken ang hukbo nito at bukod pa doon, pwede din ito gamitin ng mga tao bilang isang sandata. At nagulat si Commander Lu sa kanyang mga narinig, na pwede itong gawing sandata, at dagdag pa ng ating bida na kakailanganin lang nila ang research center para mabuo at magawa ang mga sandatang ito, bukod pa dun malaki ang maitutulong nito para mapigilan ang hukbo ni Commander Guan, at higit sa lahat epektibo din ito para kalabanan ang mga zombies. At napatayo sa gulat si Commander Lu Yang sa mga natuklasan nito.
At tumayo din ang ating bida at naglakad, sa kadahilanang hindi pa makapaniwala si Commander Lu sa mga sinabi ng ating bida, dahil pinoproseso pa ng utak nito ang mga impormasyon na nalaman nito, at lumapit ito sa mesa para kumuha ng panulat at papel, at nag-umpisa ng magsulat ang ating bida. Sa pagsusulat nito ay sinulat nito ang mga impormasyon kung paano iyon magawa, at nang matapos na nito ilagay lahat ng detalye ay ibinigay niya ito kay Commander Lu. Sa pagkakaabot ng papel na ibibigay ng ating bida ay dali-dali itong binasa ni Commander Lu. Pagkakita ni Commander Lu ay namangha ito gayong detalyado ang mga nakasulat dito. At sinabi ng ating bida na kailangan niya lang itong ipakita kay Professor Jiang, at tiyak na magugustuhan ito ni Professor. At sa isip-isip ni Commander Lu ay nagtataka ito na namamangha sa ating bida gayong halos 1 linggo pa lang bago nag-umpisa ang sakuna pero madami na itong nalalaman. Kaya dito makapaniwala na isa lang itong university student at batid nito na madami itong sekretong tinatago. At tumayo na sinabi ni Commander Lu, na kung gayong totoo ang mga binigay nito na mga impormasyon, ay malaki ang maitutulong nito sa sangkatauhan. Sa pagkakatayo nito ay yumuko ito sa ating bida bilang isang pasasalamat. At tugon na sinabi ng ating bida na siya dapat ang yumuyuko dito, gayong hinahangaan niya ito. At napangiti na nakatingin ang ating bida kay Commander Lu na namamangha, dahil isip-isip nito batid na mahirap paniwalaan ang mga sinabi at binigay nitong impormasyon pero hindi man lang nito tinanong kung paano at bakit niya nalaman ang mga impormasyon na iyon. At may inabot ang ating bida na isang litrato ni Zinyo, at humihingi ito ng pabor na tulungan siya nito sa paghahanap gayong ang hinala nito ay kinuha ito Commander Guan. At tugon na sinabi ni Commander Lu, na mahihirapan sila sa paghahanap dito gayong hindi iyon ganun kadali. At may inabot din itong video sa ating bida, at sinabi nito na ito yung video bago kayo nagkahiwalay ng iyong kapatid. At nanlaki ang mga mata ng ating bida na may video pala ito sa kaganapan. At dagdag pa na sinabi ni Commander Lu na, noong una pinaghihinalaan din nito si Commander Guan ang may gawa kaya nawala ang kapatid nito. Pero batay sa kanyang ginawang investigasyon ay nalaman nito na hindi si Commander Guan ang dahilan. Ngunit may ibang organisasyon ang may gawa, kaya nawala ang iyong kapatid, dinala nila ito sa kadahilanang hindi natin alam. Nagulat ang ating bida sa nalaman nito, na hindi pala si Commander Guan ang may dahilan sa pagkawala ni Zinyo. Sa isip-isip ng ating bida na nagtataka kung sino ang mga misteryosong organisasyon na iyon, sa kadahilanang sa nakaraan nitong buhay hindi nito batid na may ibang organisasyon. At laking pagtatanong ng ating bida kung sino yung babaeng na kumuha kay Zinyo, at bakit nila ito dinala, maaaring nagkataon lang ba iyon, na napadaan ito o sadyang pumunta ito sa pinangyarihan. Tinawag ni Commander Lu ang ating bida ngunit hindi ito sumasagot sa kadahilanang ang lalim ng pag-iisip nito tungkol kay Zinyo. At sinabi ni Commander Lu na wag itong mag-alala gayong hanggat nabubuhay ito ay tutulungan niya ito sa paghahanap ng kanyang kapatid. Nagpasalamat ang ating bida pero batid pa rin dito ang lungkot dahil sa pag-aalala nito kay Zinyo. At may pinakita si Commander Lu Yang sa ating bida na isang trump card na kahit wala silang mga awaken na tauhan ay higit itong makakatulong para pigilan si Commander Guan. At nagtaka ang ating bida sa narinig nito na may isa itong tinatagong trump card. At binuksan na ito ni Commander Lu, nagtatanong ang ating bida kung ano ang meron sa hugis parisukat na ito. At pinitik ni Commander Lu ang kamay niya, sa pagpitik ng kamay ni Commander Lu ay lumabas ang isang malakas na aura nito sa loob ng isang box at nagulat ang ating bida sa nasaksihan nito. Habang lumalabas ang aura na nanggagaling sa box ay biglang binalutan nito ang kaliwang braso ni Commander Lu. Sa kabilang banda noong sinaunang sibilisasyon, ito ay ang mga ginagamit nilang sandata. Nilikha ito ng Diyos kasabay sa paglikha ng mundo. Ang mga ebidensyang naiwan tulad ng mga kagamitang ito ay ang patunay ng pagkakaroon ng Diyos. Ang kagamitang ito ay may misteryosong kapangyarihan at kaya nitong palakasin ang tao, depende sa gumagamit nito, ngunit matapos ang pagpatuloy ng paggalugad ng mga tao ay nalaman nila ang isang nakatagong lugar, ang lugar na iyon ay tinatawag na Ancient Ruins. At sinabi ni Commander Lu na isa ito sa kagamitan na ginagamit ng sinaunang sibilisasyon at ang bagay na ito ay tinatawag na Sky God Armor. At sa isip-isip ng ating bida na namangha ito gayong ang mga maalamat na sandatang iyan ay nag-exist pa rin. Sabay tinanong ito ng ating bida si Commander Lu kung saan makikita yung Ancient Ruins.
Habang tinanggal ni Commander Lo ang kapangyarihan ng Sky God Armor ay sinabi niya na naging commander ito ng 40 taon at ang layunin nito ay ang protektahan ang sekreto ng Ancient Ruins. At pumasok na ulit sa box ang kapangyarihan ng Sky God Armor. At dagdag pa na sinabi ni Commander Lu na tungkol sa Ancient Ruins ay nasa baba ito ng shelter. Gulat ang ating bida sa nalaman nito, dahil di nito bukod akalain na nandito pala ang Ancient Ruins, sa babang bahagi ng shelter. At tinanong ng ating bida si Commander Lu kung may mga sandata pa ito tulad ng Ancient Weapon. At sagot na sinabi ni Commander Lu, nag-iisa pa lang ito sa ngayon. At dahil sa kasalukuyang teknolohiya ay hirap silang magmina, sa kadahilanang baka masira ang Ancient Ruins, at dagdag pa nito na hanggang sa unang palapag pa lang ang narating ng mga ito. Pero nalalapit na din nilang umpisahan ang sa pangalawang palapag. Sa isip-isip ng ating bida na kailangang malutas ni Commander Lu ang ikalawang palapag para siguradong mapipigilan na nito si Commander Guan. At maaari niya na itong matalo. Maya-maya pa sinabi ni Commander Lu na kailangan nito ang tulong ng ating bida para mapabilis nila ang pagmimina at ang gantimpala pag nalutas nito ang ikalawang palapag ay ito ang mauunang pumili kung ano ang magustuhan nito. At sumang-ayon ang ating bida sa ibinigay nitong oportunidad. Bagamat na ipangako din naman ni Commander Lu na siya na ang baalang mag-imbestiga kay Zinyo, at hirit na sinabi ni Commander Lu na sana makapag-usap pa ito ng matagal gayong gusto din nito malaman ang opinyon nito sa pagpapatayo ng shelter. At doon na natapos ang kanilang pag-uusap. Inaantok na si Leader Xiao Cao na nag-aantay sa labas ng pinto, at lumabas na din ng pinto ang ating bida. Humihingi ito ng tawad kay Leader Xiao dahil hindi nito batid na umaga na pala. Napatawa na lang si Leader Xiao Cao sa sinabi ng ating bida, at sinabi nito, okay lang yun, gayong may mga napagkakasunduan ito kaya tumagal ang kanilang pag-uusap. At balak ni Leader Xiao na ihatid ang ating bida, ngunit pinigilan niya na ito, para makapagpahinga na rin ito, at sabay bumaba na ng elevator ang ating bida. At tinawagan na ni Commander Lu, si Professor Jiang gamit ang telepono, tinanong niya ito kung hindi ba ito busy ngayon dahil may gusto itong pakita. At sagot na sinabi ni Professor Jiang na abala pa ito sa ginagawa niya, sa kadahilanang may mga nais pa itong gawin, dahil sa mga ibinigay na idea ng ating bida kaya nabuhayan si Professor Jiang at balak na nitong ibaba ang telepono, ngunit sinabihan ito ni Commander Lu na wag muna niyang ibaba ang telepono gayong ang nagpapabigay din nito ay yung taong binanggit nito, at sinabi nito na matutuwa ka daw pag nakita mo ito. At nakababa na ang ating bida sa gusali, sa paglabas nito ay di parent tapos ang pag-uusap nila ni Commander Lu at Professor Jiang. Sabi ni Commander Lu kay Professor Jiang na hindi nito akalain na silang dalawang matanda, na halos 200 taong gulang na pag pinagsama ang kanilang mga edad ay nangangailan ng isang binata na magbibigay sa kanila ng mga mithiin. At dagdag pa nito na nawalan ito ng tiwala sa kanyang sarili pero noong nakikila nito ang ating bida ay bigla itong nabuhayan, na ipagpatuloy pa nito ang pagpoprotekta sa mga mamamayan, at batid nito na matanda ito, pero dahil sa pag-uusap nila ngayong ng ating bida ay parang bumalik ang pagiging bata nito. Sabay sinabi ni Professor Jiang sa kabilang linya na ang ating bida ay ang pag-asa ng sangkatauhan. At habang pinagmamasdan ng ating bida ang pagsikat ng araw at sabay dumating din si Jinbao, tumakbo ito papalapit sa ating bida at tumalon ito sa kanya. At napatanong ang ating bida kung bakit ito nandito. At sabay dumating din si Ling Wenwen at si Xia Ke. Sinabi ni Ling Wenwen ay sinundan ni Jinbao ang amoy nito kaya nalaman nito kung saan siya. At tinanong ni Xia Ke kung okay lang ba ang ating bida, at tumugon ito kay Xia Ke, na ayos lang, sabay tinanong niya ito pabalik kung hindi ba ito pinahirapan. At sagot na sinabi ni Xia Ke na bago ito nahuli ay nagpadala na agad ng tauhan si Commander Lu para iligtas ito. At dagdag pa nito na inimbestigahan din nito ang listahan ng mga awaken ngunit wala ang pangalan ng kanyang kapatid. At niyaya na ng ating bida ang dalawa para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap at nang makakain na rin ang mga ito. Sa kabilang banda naman galit na galit si Commander Guan sa nalaman nito, dahil nalaman nito ang tungkol sa ating bida na nandito ito sa shelter, at hinayaan lang ito ni Commander Lu, kahit batid nito na may sama siya ng loob rito. At nakuha niya pa itong isali sa kanilang hukbo, at batid ni Commander Guan na kinakalaban siya ni Commander Lu. At dito nagtatapos ang ating kabanata mga Lodi, maraming salamat, pa-like and subscribe mga Lodi, more thanks.